Hoy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ka-coffee natin na nakatutok po sa atin, nasan man po kayong panig ng daigdig. Ayan, ka-coffee. Sige, diretso na tayo sa ating talakayan. Nabasa niyo na ba to? Nabalitaan niyo na ba ito, ka-coffee? Nagsalita na po si Pangulong Bongbong Marcos patungkol po sa statement ni dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Enrile. Pinatulan na po ng presidente ang sinasabi nito ni Enrile. Meron na po siyang tugon dyan. Actually, maganda rin naman yung response ng presidente. It's just that, ka-coffee, marami kasi sa mga Pilipino gusto talagang ma-impeach itong si Sara Duterte. Kasi si PBBM, sa kabila ng clamor, ka-coffee, ng taong bayan, sa kabila ng panawagan ng ilang mababatas, ng ilang civic organizations, na i-impeach si Sara Duterte, ang paninindigan ni presidente ay hindi pa rin po, kumbaga, bad timing kasi itong impeachment ni Sara Duterte, at gusto ng presidente na mag-focus tayo sa ibang bagay, at pinapanindigan niya po yung nauna niyang statement na ayaw niya mag-proceed itong impeachment. Pero dahil po dyan, nagsalita po si Enrile, natatandaan niyo naman yung ka-coffee, na hindi magandang president yung ka-coffee, hindi magandang example na hindi itutuloy itong impeachment ni Sara Duterte dahil lang sa panawagan ng isang grupo o ng isang individual o ng grupo ng halimbawa ng simbahan, halimbawa itong Iglesia ni Cristo. Hindi porket nagkilos protesta sila hindi nauusad itong impeachment. Ay, hindi gusto ni Enrile yan, di ba? Kasi ito po pagbabaliwala sa rule of law. Dapat meron tayong batas na sinusunod. Nakalagay naman po yan sa ating saligang batas, nasa ating konstitusyon yan, na kapag ang isang mataas na opisyal nagkasala, ang kaparusahan niya impeachment. Diba? So sumagot na po ang presidente dyan. Sige, pag-usapan natin ano yung sinasabi dito ni PBBM. In fairness, itong si PBBM, kahit na siya ang presidente, hindi niya iniisip na siya yung pinakamagaling, diba? Na politiko, siya yung pinakamagaling, pinakamatalino na kawani ng gobyerno, kundi kaya may mga advisors, ka-coffee, nakikinig pa rin siya sa kanyang mga advisors. It's just that ang decision pa rin manggagaling pa rin po yan sa Kongreso, di ba? Pwede naman mag-suggest ng presidente. Sabi ng presidente ayaw niya, pero it is still up to the Congress kung itutuloy nila yung impeachment na yan. Ako gusto ko rin matuloy kasi di ba hindi man pwedeng basta na lang di ba itigil na lang yan. Paano mananagot si Sara Duterte doon sa pagwawaldas ng confidential funds? Kongreso, Senado din naman ang magdedesisyon dyan. Kung mapatunayan niya na walang mali, wala siyang nilabag na batas, edi pabor sa kanya, edi congratulations, di ba? Pero ngayon, maraming duda ang taong bayan. Tayo din, nagdududa tayo. Paano ba talaga? Kasi wala tayong makuhang magandang sagot, wala tayong makikitang ebidensya na sinasabi ni Sara Duterte na wala siyang nilabag na batas. Di ba? So, nasa konstitusyon yan na ituloy ang impeachment. Di ba? Kahit na mag-rally ang Iglesia ni Cristo, kahit marami sila, o kahit dagdagan pa yan ng ilang grupo, ano yan? Matakot na lang itong mga mababatas at hindi na ito ituloy yung impeachment? O hindi naman po pwede yan. Sige, dito tayo. Ano yung sinasabi ng ating presidente? Sabi ni PBBM, Enrile right on INC rally but Duterte impeachment timing is off. Kumbaga, not in a good timing, ka-coffee, itong panawagan ng impeachment. Kayong dumisisyon, ka-coffee. Ako, sumusuporta pa rin naman ako kay PBBM, pero hindi ba ibig sabihin niya na lahat ng sabihin ng presidente sang-ayon tayo, di ba? O tulad yung sinasabi natin, walang monopolyo ng magandang ideya. So tayo, hindi tayo sumasang-ayon na hindi ituloy itong impeachment. Doon si PBBM, ayaw niya na matuloy yan. And ganoon din po, ibang content creator, actually mga kasamahan din natin, ka-coffee, ayaw din nila na pigilan itong impeachment na yan dahil sa rally lang ng Iglesia ni Cristo. President Ferdinand Marcos Jr. agreed with Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile that the country would face a very detrimental precedent. Correct. Kasi paano pag nangyari ulit yan? In next administrations, nangyari ulit yan, o may isang mataas na opisyal, let's say may susunod na vice presidente o presidente mismo, ninakaw yung kaban ng bayan, tapos dahil nagrally ang Iglesia ni Cristo, hindi na itutuloy ang impeachment. Di ba paano pag nangyari yan? Pwede idadahilan lang, bakit noon? Bakit nung panahon ni Marcos? Si Inday Sara Duterte, winaldas ng confidential funds, nagrally ang Iglesia ni Cristo, hindi natuloy yung impeachment. Gusto nyo bang dumating tayo sa ganong panahon? Selective? Papabor lang sa grupo? Papabor lang sa isang apelyido, sa isang individual, in this case kay Sara Duterte? Ayaw natin yan. Diba? Very detrimental precedent ito. If the rule of law was not followed in the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, at least napapansin ni PBBM yan. In fairness, buti na lang nakinig siya dito sa sinasabi ni Enrile. But he said that the timing of the move was very poor amid flurry of preparations for the 2025 midterm elections. Again,
Opinion po yan ng presidente at suggestion lang po yan ng presidente dahil wala naman sa kanya ang final say kung itutuloy ang impeachment o hindi, dahil independent po ang ating Kongreso, ang ating House of Representatives, sila po dapat ang magdesisyon yan. Hindi po yan call ng presidente. Pwede siyang magbigay ng suggestion, pwede siyang magbigay ng opinion, nasa mambabatas po yan kung makikinig sila doon sa sinasabi ng presidente or makikinig sila doon sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Nasa kanila po yan. Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile had questioned the logic implicit in January 13 National Rally for Peace organized by Iglesia ni Cristo that opposed moves to impeach Duterte. Parang ang mensahe kasi dito ni Enrile, no? Parang ka ba? Papahawak ka ba sa liig dito sa INC kung ikaw ay politiko? Magpapahawak ka ba sa liig dahil natatakot ka na eventually pagdating ng election ay hindi ka iboboto ng INC? So dapat ang decision mo, you are pleasing the INC, the Iglesia ni Cristo, para makuha mo yung boto. Aba, hindi naman tama yan, di ba? Hindi naman, kung ikaw ay politiko, kung halimbawa ikaw ay aking representative sa aking distrito, aba hindi kita iboboto. Kasi paano yun? Hindi mo na ginawa yung trabaho mo. Inuutusan ka na saligang batas. Ang sabi ng saligang batas, kapag may nag-file ng impeachment complaint, pag verified yan, dapat aksyonan ninyo yan. Hindi dahil may nag-rally, itigil na yan. Wala na sa konstitusyon yan. Diba, yan yung tinasabi natin, unconstitutional. Labag sa batas yan na hindi nila aksyonan yan. And I think, ang Congress, Ka-Coffee, ang House of Representatives, malinaw sa kanila yan na yan ang kanilang trabaho at aaksyonan nila yan. Huwag kayong mag-alala dahil singilan time yan, Ka-Coffee. Kapag hindi nila inaksyonan yan, yari sila dyan. Ang question dyan, kailan? Yun. Kasi tuloy-tuloy yan. Aksyonan at aksyonan nila yan dahil hindi pwedeng hindi. Ang tanong lang dyan, kailan? Madedelay yan, iuurong ng iuurong, di ba? Hanggang makalimutan, gano'n ba yan? Di ba? Pero tayo, umasa tayo, tuloy po yan. Kahit na mag-rally ang Iglesia ni Cristo, walang magagawa po yung kilos protesta dahil trabaho po nila yan, dahil utos po yan ng ating saligang batas. The 100-year-old former Senate President, popularly called JPE, said in a Facebook post on Wednesday that following the influential sex reasoning, Filipinos would have to sacrifice the rule of law without exacting accountability for alleged misdeeds by officials. Malinaw naman yan, Ka-Coffee. Actually, common sense yan. Hindi rally ang magbibigay ng judgment, di ba? Hindi rally ng kahit na anong grupo, not necessarily Iglesia ni Cristo. Hindi rally ang magiging batayan kung dapat ituloy itong impeachment ni Sara Duterte o hindi. Kundi ang ating saligang batas, kundi ang rule of law. Malinaw na malinaw yan, Ka-Coffee. Huwag tayong maliligaw dyan. Huwag tayong magpapabudol dyan. Pansinin ninyo, Ka-Coffee, ang ginagawa ng mga DDS. Tayo everyday nagmo-monitor tayo. Minomonitor natin kung paano nila binubuo yung narrative. Yung SMNI, paano nila binubuo yung narrative. Paano nila kinoconstruct yan. Yung grupo nila, spokesperson Harry Roque, nila Panelo, kung paano nila binubuo yan. Halatang-halata na dihado sila. At ayaw na, ang laban na lang nila, wag matuloy yung impeachment na yan dahil talo sila sa House of Representatives yan. Enough numbers, makukuha nila yan, mai-impeach talaga yung si Sara Duterte in a matter of a year, in 2 years. Ibig sabihin, bago mag-2028, mai-impeach yan. Kaya tingnan ninyo, nagpapakabait yung mga yan. Kanino kumakapit yung mga yan? Sa INC na. Oh, baka nga ginagamit pa nila ang INC ngayon eh. Sumisip-sip sila ngayon sa Iglesia ni Cristo. Diba, para makuha yung suporta ng INC. Kasi without the INC, hindi nila kaya mag-launch, mag-organize ng ganyan karami. Mamot ang kanilang description ng napakalaking kilos protesta without the support of the INC. Kaya ngayon sumisip-sip yung mga yan, yung mga politiko na yan, sumisip-sip yan. Kasi yan na lang ang pinangahawakan nila. Yan na lang yung paraan nila para manatili sa pwesto. Or else, pag natanggal si Sara Duterte o hindi naging presidente si Sara Duterte by 2028, tinan mo, maglalabasan yung mga kaso, makukulong at makukulong ang isa sa kanila dyan. O tingnan mo nga lang naman eh, disbarment case kay Digong kahapon, di ba? May nag-file ng disbarment case dyan, si Digong pa lang yan. E paano pa itong si Inday? Baka eventually may mag-file din ng disbarment case dyan kay Inday. Hindi natin alam. Sunod-sunod na yan, Ka-Coffee. Karma yan eh. Dahil sa ginawa nila yan eh. Bumabalik sa kanila yan eh. Sabi ni PBBM, JPE is one of our best legal thinkers in the country. Agree ako dyan. Sa lawak ng karanasan ni Enrile, kumbaga,
nakuha niya na yung wisdom ka coffee, nakuha niya na kumbaga yung diskarte sa larangan ng politika. And at syempre, ang presidente, nire-respeto niya rin yan. Malaki rin ang respeto niya kay Juan Ponce Enrile. But again, sabi nga kahapon ni Lucas Bersamin sa kanyang statement, walang monopolyo ng idea. Di ba? Nag-iiba-iba tayo dyan. Posibleng iba yung opinion ng presidente o hindi lang ang presidente ang pinakamagaling, kundi marami po kayo dyan, mga miyembro ng gabinete. Nag-iiba-iba kayo dyan. Which is healthy sa cabinet, di ba? You know, JP is one of our best legal thinkers in the country. Yan po ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang interview dyan po sa Burawal Leyte. Kahapon po yan. And he is right. There is a consequence too. There will be a president and it will be very problematic. Problematic talaga yan, ka-coffee. Pero ang bola na sa House of Representatives. Kung gusto niyo ng problematic, sige, pakinggan niyo yung sinasabi ng INC. Huwag niyong harapin yung impeachment. I-delay nyo ng i-delay. Problematic talaga yan. Pero again, huwag tayo maliligaw ha. Ang bola ngayon nasa House of Representatives. Kung kinakailangan i-pressure yung HOR, kung kailangan kalampagin itong HOR, kung mapapansin niyo kaliwat kanan ka-coffee yung kilos protesta, no? May pangapamisa para ituloy itong impeachment. Nasa House of Representatives ang bola. So kinakailangan nilang aksyonan ito, i-address nila ito. Enrile had asked whether the INC could amend the 1987 Constitution. Definitely hindi. Or suspend its provision? Definitely hindi. And if the public was prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons, definitely hindi. Ayaw natin yan. Di ba? Kasi wala na tayo. Gulo-gulo na tayo dyan. Kung may sarili-sarili na tayong buhay dyan. O kailan mangyayari yan? Kasi ang pinaka pwedeng gawing diskarte dyan mga mambabatas, i-delay na lang yan. Kasi definitely before the elections, hindi nila gagawin niya kasi ano yan eh. Takot sila na hindi sila suportahan ng mga Duterte. Kasi may boto pa rin naman ng mga Duterte. Takot sila na hindi sila suportahan ng Iglesia ni Cristo. Definitely, it will not happen before the elections. Pero after the elections, marami pa rin po ang may iwan ng mga miyembro ng House of Representatives na magsusulong dyan sa impeachment na yan. So before May, imposibleng mangyari yan ka-coffee. After the elections, posibleng ma-process yan. And by 2026, I think posibleng mag-proceed tayo sa impeachment trial. By 2027, matanggal na. By 2028, hindi na siya makakatakbo. E di tapos. Pero ngayon, wala tayong dapat asahan pa. Ang kailangan natin ngayon ay kalampagin ang Kongreso, ang House of Representatives na aksyonan nila ito, kumilos ng mabilis. Mamaya po, alam ko meron pong pagkilos ang ating mga kasamahan din, mga content creators, actually hindi lang mga supporters ni PBBM, and even yung mga supporters po ng liberal, magkikilos protesta din po sila. Understand dyan po yan sa Liwasang Bonifacio or bahagi po ng EDSA, no? Para iparating ang kanilang panawagan sa mga mambabatas sa kinakailangan mag-proceed po itong impeachment at panagutin itong si Inday at ma-impeach yan, matanggal yan sa pwesto. Yung mga makakadalo po, ingat po kayo dyan sa mga pupunta dyan. No? Tayo hindi ba kadalo dahil nasa ibang bansa pa po tayo. Pauwi pa lang po tayo. O siya, sige, ka-coffee, baka meron po kayong mga opinion, may mga gusto po kayong sabihin dyan. Ilagay nyo lang po dyan sa ating comment section niya, na dyan sa baba. At yung mga nasa Facebook po at hindi pa naka-like, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong topic. Ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.